Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na matinding naapektuhan ng bagyo katulad ng mga kababayan namin dito sa Masbate. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko rin sa inyo ang totoo at mabigat na epekto ng bagyong Opong sa aming bukirin. Hindi lang ito basta ulan at hangin, ito ay isang trahedyang bumago sa kabuhayan ng maraming magsasaka na katulad namin. Dahil kung hindi ko pa nababanggit guys, kami ay taga Masbate na siyang lugar kung saan ay matinding tinamaan na naging sentro ng bagyong Opong. Nang tumama ang bagyo, ramdam na ramdam namin ang lakas ng hangin. Pinagpupulbos nito ang mga pananim na ilang buwan naming pinaghirapan. Ang mga palay na halos anihin na ay napahiga sa putik at ang mga puno ng saging ay nagsisipagbagsakan at ang iba pang pananim ay halos wala nang natira. Talagang kalunos-lunos at nakapanlulo mo ang pinagdadaanan namin ngayon. Ibig sabihin nito, lahat ng pawis, pagod at puhunan ay parang nabura sa isang iglap lang. At makikita nyo naman yung palayan na talagang pinaghirapan namin ay talagang lubog na lubog ngayon sa tubig. Matapos ang malakas na hangin, bumuhos naman ang walang tigil na ulan. Ang aming bukid ay tila naging isang dagat ng putik at tubig. Ang mga ugat ng tanim ay talagang nababad. Kaya't kahit ang mga natirang buhay na halaman ay hindi rin nakaligtas. Dagdagan pa ng maraming insekto at peste na lumabas pagkatapos ng baha. Kaya lalong lumala ang sitwasyon sa aming bukirin na talagang apektado yung mga pananim namin. Ang bawat tanim ay may katumbas na puhunan. Ang binhi, pataba, abono at tubig at araw-araw na pag-aalaga. Kapag nasira ito, hindi lang ani ang nawala kundi kabuhayan. Kaya nung tinamaan kami ng bagyo, talagang mapapalupasay ka. At masasabi mo na lang na paano pa ako makakabayad ng utang? Hindi lang taniman ang apektado, kundi pati ang araw-araw naming pamumuhay. Kung dati ay may maaasahang ani para sa pagkain at kita, ngayon ay walang kasiguraduhan. Marami ring infrastruktura sa bukid ang nasira. Katulad ng aming kubo, ng deke at ng mga kanal sa aming palayan. Kaya kailangan ng malaking gastos ulit para makabangon. Ngunit ang tanong, saan kami kukuha ng pampuhunan? Dahil lahat sa aming lugar ay nagdadanas ng napakatinding kahirapan. At walang willing magpautang ngayon guys. Kahit gaano man kabigat ang pinsalang dala ng bagyo, hindi mawawala sa ating mga magsasaka ang pag-asa. Sa bawat pagkasira, may bagong simula. Unti-unti naming lilinisin ang bukid, muling magtatanim at lalaban para sa susunod na ani. At gusto ko ring ipaalam sa lahat na ang bawat butil ng bigas na ating kinakain ay may kaakibat na sakripisyo ng mga magsasaka. Kaya sana matutunan nating pahalagahan ang agrikultura at suportahan ang mga magsasaka sa panahon ng sakuna. Hindi namin kontrolado ang kalikasan, pero kontrolado naman namin kung paano kami babangon. Kaya sa mga kapwa kong magsasaka at kababayan, kapit lang. Bagyo lang si Opong, pero tayo matibay. Kung gusto ninyo ng mga kwento tungkol sa bukid, sakuna at pagbangon, huwag kalilimutang i-like at i-share at i-subscribe na rin ang video ito para mas marami pa tayong mapagsamahan na inspirasyon. Hanggang sa muli! Bye-bye!